Well, una, kailangan hindi natin i-compromise yung opisina mismo. Correct. Yun ang po yung very consistent naman po ako doon eh. Di ba? Uso na ngayon yung salitang may, di ba? You may not like the current occupant, no? Sabi nga ni isang kasamahan Pang ko doon. Marcoleta. But Sabi nga niya, you minute, hindi na siya minute, you minute na ngayon eh. You minute like. Sige po. So the point is we should at least detach ourselves from our personal emotions on how we view the person personally from that of the office. On how to make the office work. Ito po ay pangalawang Pangulo. Opisina po ito ng second highest official in the land. So hindi po natin kailangan, hindi po talaga dapat na ma-compromise yung Office of the Vice President, the institution. So ang basihan po ng naging discussion during the EXICOM, and I'm very consistent on it, na dapat yung kailangan maibigay sa Office of the Vice President to the institution must be maintained. So, ang basihan, actually, yung tinatanong mo kanina, Michael, ano ba talaga yung baseline? Diba? That's ano bang baseline? Una kasi, kailangan natin intindihin, the Office of the Vice President, talagang pag wala siyang portfolio, ibig sabihin, yung nakaupo na current occupant, pag hindi nabigyan ng isang portfolio, yung concurrent position niya, ay wala talagang gagawin ng Office of the Vice President other than to wait. Diba? Yung sinabi lang, spare tire. So, ang budget is of course magdedepende yan kung ano yung klaseng operation or trabaho ng gustong gawin ng opisina ng Vice President other than waiting, no? So yung trabaho diyan mapupunta yung ilan ba yung mga staff, ilan ba yung kailangan na manpower, technical staff, yung manpower para gumalaw naman ang opisina ng function ng Vice President. Of course, magiging isa siya sa mga representante. Pag halimbawa sa mga foreign conventions, pwede yung ganun isang trabaho niya. Pwede rin maging trabaho niya is, tumanggap ng dignitaries. Tumanggap ng dignitaries, etc. So, kailangan din yung mga meetings in mga trips, convention, foreign trips, foreign conventions sa kailangan niyan i-attend. Kung wala siyang portfolio, no? And many others. Ang catch kasi dito, Michael and Ina, is very generic kasi yung description ng trabaho ng Vice President under the executive order signed by President Cory Aquino. Even in the administrative code ng Pilipinas, hindi doon naka-streamline kung ano yung talagang trabaho niya. No, hindi tulad sa United States, pag ikaw ay na-elect as Vice President, automatic ikaw yung presiding officer ng US Senate. Dito kasi wala kung hindi ka bibigyan. So yung baseline na sinasabi mo, balikan natin yung pondo, depende yun sa ano yung trabahong gagamitin mo or gagawin mo. In this case, nag-resign si VP Sara sa DepEd, doon siya nag-focus sa Office of the Vice President. So, ang hindi dapat ma-compromise is yung kinakailangan budget nila. No? Yung staff, yung operation nila sa mga office, kung may asset man ng the Vice President, the Office of the Vice President, kailangan pondohan din yon para i-maintain itong mga properties na ito or asset kung meron man sila, diba? Kung may opisina man sila, how much is the rent per offices, kung ano yung necessary na manpower, yung sinatawag nating human resource component ng opisina na yon. That should be maintained. Kaya hindi ako naniniwala na zero yan at saka piso yan. Imposible. Imposible yan at hindi ako papayag ng ganun. Now, yung other services, no, na ginagawa ng Office of the Vice President currently, ang sabi ng observation dun sa COA, these are all services that have a duplication or a ongoing programs, the same programs with that of other agencies, DSWD, DTI, DOH, and the OTR, no, yung libreng sakay. So, ang naging pasya ng EXICOM is to instead of retaining these fundings in the Office of the Vice President, might as well realign directly to the agency. Directly.
Kaya I think it's also about perspective. It's how to really frame yung sitwasyon na sinasabing the terminology being used now is reduce or cannot or sinlash. Maybe in layman's term that can be easily understood. But in technical term, we talk about the funding. It's actually realignment. No? Assigning this certain amount to this agency which has the primary mandate of delivering these programs. So it's a realignment of the fundings, no? So kung titingnan po natin, because in the first place, bakit tinatawag na realignment? Bakit instead of reduce? Bakit instead of reduction? Bakit instead of cut, no? Kasi unang-una, hindi naman natin pera ito. Wala naman nagsasabi na you are automatically obligated to provide these funds to these programs indicated under the NEP as far as the office of the Vice President is concerned. It's not obligated. So hindi siya cannot, hindi siya ni-reduce, no? If you get my point, no? Realign mo siya doon sa mga ahensya na obligado nila itong gawin, no? That they are mandated to deliver the social services, which agencies, DSWD, DOH, etc. So, yung baseline, going back to the baseline, pasensya na medyo napahaba yung explanation ko kasi gusto ko maintindihan ng ating taong bayan. Yung baseline talaga is, una, yung mandate ng Office of the Vice President. Unfortunately, yung sinasabing mandate is very generic. Hindi alam. That's why the occupant of the office, kung wala siyang portfolio, wala siyang concurrent opisina, like halimbawa, para maintindihan po ng ating mga kababayan, tulad po nung nag-umpisa, nung panahon ni Cory Aquino, the late Cory Aquino, the late Salvador Laurel, when he was the Vice President, he was given the Foreign Affairs portfolio. May concurrent. Concurrent. Nung naupo naman po si the former President, Joseph Estrada, he was given PAOK-TF. Diba? As a concurrent office. Si Noli, HUDCC, mga gano'n, no? Yes, opo. Si Binay is, I think, housing din. And then, nung si Leni Robredo po, for some time, binigay din po sa kanya yung housing, but she was removed from that portfolio, and the former Vice President had to navigate her way around, no? Paano mag-serve na ma-serve niya yung constituency. Kasi sinasabi naman doon, magsaserve ka talaga sa general public, no? For the general welfare of the public. So she had to partner with a lot of NGOs para lang, Pero yung budget po niya, previously is mga nasa 300 to 400 million. It's a way lower. Malaki pa rin nga. Ako ito sisimplihan ko lang para sa taong mababayan. Ito yung paliwanag mo, no? Ang ibig sabihin, hindi naman tinanggal ang pera kasi parang hindi nawala yung pera na hinihiling niya. Yung pera ng taong bayan na ito, nilagay mo sa ibang ahensya na yun din mismo ang serbisyong ibibigay pa rin sa tao. Hindi nawala ang ibig sabihin, no? Kasi parang ang paliwanag kasi cut hindi actually. Ni-realign yung pera, kunyari may libreng sakay, kunyari merong may namatay, kunyari may nangailangan ng pang-hospital, hindi po nawala ang pera. Nilipat mo lang ito sa ibang ahensya na yun pa rin ang ibibigay sa tao. Hindi nawalan ang tao ang ibig sabihin. Ganun po ba yung binabanggit niyo? Tama po. Hindi po nawalan ng tao dahil unang-una, hindi naman po talaga pera yan ng isang mandato na obligado. Ang obligado po tayong ibigay yung mga pangsweldo. Yun. Staff niya. Obligado talaga yon. Yung mga maintenance ng expenses ng opisina, obligado talaga natin ibigay yan. Diba? Hindi po pwede mo yang bawasan or i-cut. Yan. Pag yun ang binawasan mo, yun ang term talaga, cut. Diba? Cut or yun. Or reduce. Pero in the case of those programs that are not necessarily the mandate of the Office of the Vice President, but since the Vice President the Office of the Vice President has nothing to do except to wait, at wala naman pong pulisiya at wala naman pong batas na nagsasabing, no, hindi po pwedeng mag-engage into social services ang opisina ng Vice President, that's actually the reason why they had also to explore. So, maganda naman yung mga programa. Kaso nga lang yun nga, sinabi ng COA, observation is hindi, teka lang, meron pong programa ito sa ibang ahensya na pare-pareho po sa duplication. Ibang ahensya. Since na pera ito ng taong bayan,
dapat gamitin natin doon sa nararapat at may mandato na magbigay na ganitong programa. So ganun lang po yung nangyari. It's actually the right term for that is realigning of the funds. Realigning na. Kung saan hindi ho na tama po yung pag-explain niyo no sa Michael no. Hindi po nawala ng tao kasi babalik Papatuloy po yun. yan. Ang hindi lang ho, ang nagkaiba lang po dito is sinong mga hawak. Kaninong ang mga hawak. So ang determination is sino ang may mandato na mga hawak ng ganito, no? Sino yung anong ahensya ang mandato talaga niya.